DZRT, Sandigan ng Bayan, Sentro ng Katotohanan at Balitang Maaasahan. 59.4 sa inyong mga radyo. DZRT, Edukasyong Bayan. Tampok ngayong araw. Teenage pregnancy sa Pilipinas, isang lumalalang problema. Maagang pagbubuntis ng mga kabataan, nagdudulot ng mga malalalim na epekto sa kanilang buhay. Kahirapan, kulang na edukasyon at peer pressure, ilan sa mga sanhi ng teenage pregnancy. Pag-awareness at tamang edukasyon, susi sa pagbaba ng kaso ng teenage pregnancy sa bansa. Mula sa bulwagang pagbalitaan ng Batangas State University, Alamiran, maghahatid ng balitang di kalibre, tapat at totoo. Ako si Dr. Denise Landicho. At ako si Kyla May Bauson, DZRT. Mas pinatapang, pinalawak, pinalakas ang edukasyong bayan. Para sa mga detalye, issue ng teenage pregnancy patuloy na lumalala sa Pilipinas. Isang seryosong problema sa bansa ang patuloy na pagtaas ng kaso ng teenage pregnancy. Ayon sa mga eksperto, marami sa mga kabataang nagdaranas ng maagang pagbubuntis ang nahihirapan sa mga aspeto ng kanilang buhay, tulad ng edukasyon, kalusugan at emosyonal na kalagayan. Sa kasulukuyan, ang Pilipinas ang may isa sa pinakamataas na kaso ng teenage pregnancy sa buong Timog Silangang Asya. Sa mga batang inang madalas na naapektuhan ng kanilang kalusugan at ang kanilang kakayahan upang magpatuloy sa pag-aaral, ang maagang pagbubuntis ay nagdudulot ng mga panganib tulad ng premature birth at komplikasyon sa kalusugan ng ina. Bukod pa rito, nagiging hadlang din ito sa kanilang pangarap at mga oportunidad sa buhay. Sama na sa mga sanhi ng teenage pregnancy ang kakulangan sa edukasyon tungkol sa sexualidad at pangangailangan ng maayos na paggabay sa mga kabataan. Para sa mga detalye, narito si Joshua Medina. Ayon sa mga eksperto, kakulangan sa tamang edukasyon, sexual ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit patuloy ang pagtaas ng teenage pregnancy sa bansa. Sa kasulukuyan, may mga hakbang na sinusulong ang Department of Education upang mapabuti ang reproductive health education sa mga paaralan. Subalit marami pa ring mga kabataan ang walang akses sa tamang impormasyon tungkol sa sexualidad at kalusugan. Kapwa ang mga pamilya at komunidad ay may malaking responsibilidad sa pagtulong sa mga kabataan upang maiwasan ang maagang pagbubuntis. Ang pagtutok sa edukasyon at pagpahitin ng kamalayan tungkol sa pangangalaga ng sarili ay naging susi sa pag-unlad ng kabataan. Ang paggabay ng mga magulang at ang suporta ng komunidad ay nagiging mandato para sa maayos na pagpapalaki at paggabay sa mga kabataan. Kung magkakaisa, makakamtan natin ang pag-asa na mapababa ang kaso ng teenage pregnancy sa Pilipinas. Mga ahensya ng gobyerno, katulad ng Department of Health at Department of Education, nagpapatuloy sa pagpapaigting ng kampanya laban sa teenage pregnancy. Ang tamang edukasyon at paggabay ang magiging susi sa pagbabago ng kinabukasan ng mga kabataan. Balik sa inyo, Kyla and Daphne. Patuloy ang pagsusulong ng mga programa na naglalayong magbigay ng tamang impormasyon tungkol sa reproduktibong kalusugan at pangangailangan ng mga kabataan. At iyan ang mga balitang napapanahon tungkol sa teenage pregnancy. Sa ngalan ng DZRT, ako si Dr. Denise Landicho. At ako si Kyla May Bauson, ang inyong sandigan. DZRT, Edukasyong Bayan. Maraming salamat at magandang hapon. Edukasyong Bayan.